Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Papuri sa Diyos.
Deuteronomio 18:15-19. Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa kanya kayo makikinig. Ito ang inyong hiniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng pagtitipon ng inyong sabihin, huwag mong muling iparinig sa amin ang tinig ng Panginoong kong Diyos, ni ipakita pa sa amin itong malaking apoy upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, tama ang sinasabi nila. Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan, ay pananagutin ko tungkol doon. Salita ng Diyos ang pakinggan. Natakot ang mga Israelita nang marinig nila na nagsalita ang Diyos mula sa langit sa Sinai. Sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming papakinggan, subalit huwag mong pagsalitain ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. Ito ay sinang-ayunan ng Diyos, kaya't si Moises na ang nagsalita sa kanila. Ngunit hindi ang sarili niyang salita, kundi ang salita ng Diyos ang sinabi ni Moises. Sinabi ng Diyos tungkol sa pagdating ni Kristo, aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus, ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan, kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Awit 111, 1-4, 9 at 10. Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Dakila ang mga gawa ng Panginoon na pinag-aralan ng lahat ng nalulugod sa mga iyon. Ang kanyang gawa ay puno ng karangalan at kamahalan, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ginawa niyang maalala ang kanyang kahangahangang mga gawa. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya. Siya ay nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat ng nagsisigawa ng kanyang mga utos ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Ang pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan dahil ito ay umaakay sa atin na igalang siya at ang kanyang salita. Sa ating pakikinig ng kanyang salita, ay ibinibigay niya sa atin ang kanyang karunungan. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. Siya ang karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa ating pagmamahal kay Hesus, tutuparin natin ang kanyang salita. Tayo ay mamahalin ng Ama, at ang Ama at ang Anak ay lalapit sa atin at gagawa ng tahanang kasama natin. Unang Korinto 8:6-9. Sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay. At tayo'y para sa Kanya, at may isang Panginoon si Jesucristo,
na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Gayunman, hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalamang ito. Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi palibhasa ay mahina ay nadudungisan. Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. Subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mahihina. Walang ibang Diyos. Tayo ay sumasampalataya sa isang Diyos, ang Ama, at sa isang Panginoon, si Jesucristo. Walang ibang Diyos liban sa ating Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan ay hindi Diyos. Ang pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan ay karaniwang pagkain at maaaring kainin na hindi madudungisan ang budhi. Ngunit huwag nating gawin ito kung nakikita ng mga naniniwala sa Diyos-Diyosan. Kakain din sila pero ang nasa isip nila ay handog sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Gayong kinakain natin ito na karaniwang pagkain. Ibatay natin ang ating pananalig sa salita ng Diyos, na ang bunga ay pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, na lubilinis, nagpapabanal at naghihiwalay sa atin tangi sa Diyos. Marcos 1:21 at 22. Nagpunta sila sa Capernaum. Nang araw ng Sabat, kaagad pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad ng isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. Ang salita ni Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita kundi sa kapangyarihan. Ang pangaral ng mga eskriba ay walang kapangyarihan dahil iginagalang nila ang Diyos sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Kanya. Walang kabuluhan ang pagsamba nila dahil itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Ang pangangaral ng Panginoon ay may kapangyarihan dahil ang ipinahayag niya ay ang salita ng Ama. Sinabi niya, ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Dahil sa salita ng Diyos, ang ipinahayag ng Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos. Ito ang naghayag na siya ang Kristo na isinugo ng Ama. Kaya't siya ay nakilala ng masamang espiritu na nasa isang tao na sumigaw, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Si Jesus ay nagsalita, "Tumahimik ka at lumabas ka sa Kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang tao, sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa kanya. Muli ay namangha ang mga nakasaksi. Ano ito? Isang bagong aral. May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masasamang espiritu at siya'y kanilang sinusunod. Ang aral ay hindi bago. Ito ay mula sa Diyos Ama mula pa noong una. Inihayag ng salita na si Jesus ang anak ng Diyos na naparito upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo,
kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.